Nag-uumapaw ang mga kabataan dito. Meron akong tanong para sa mga kabataan. Nakikinig ba kayo? Hindi ko marinig. Nakikinig ba kayo mga kabataan? Seryoso itong tanong ko. Ito ang aking tanong. Gusto niyo ba ng pick-up lines? Gusto niyo? Ito, isang pick-up line. Kutsara ka ba? Kasi papalapit ka pa lang, nakanganga ako. Nagtitinda ka ba ng sigarilyo? Kasi you give me hope and more. Paano mo sasabihin sa isang dalaga na sobrang taba niya na hindi siya masasaktan? Sasabihin mo, Miss, Mang Tomas bang lotion? May bagong mathematics na ngayon. Wala na yung 1 plus 1 equals 2. Wala na yung 25 times 25. Luma na yan. Ganito ang bagong mathematics. Matalinong lalaki plus matalinong babae equals romance. Matalinong lalaki plus bobong babae equals affair. Matalinong babae plus bobong lalaki equals kasal. Bobong lalaki plus bobong babae equals sexually transmitted disease. Bao na lalaki plus bao na babae. Alam niyo ba ang sagot? Hindi niyo alam. Bao na lalaki plus bao na babae equals 0. Wala silang magiging anak. Mga kapatid, habang papalapit na ang Pasko at ipagdiriwang natin ng may kagalakan ang pagdating ng bagong silang na sanggol, maaalala din natin ang mahirap na sitwasyon ng mga mag-asawang bao. Hindi sila magkakaanak. Malalim siguro ang kanilang kalungkutan. Nagsisikap sila na magkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ang kanilang hangarin ay nananatiling bigo. Noong unang panahon sa Biblia, ang mga mag-asawang hindi nagkakaanak ay itinuturing na pinarusahan ng Diyos. Sa ating panahon, wala na ang ganitong pag-iisip. Hindi na mapapaangtingin natin sa kanila. Ngunit, sa palagay ko, hindi pa rin maaalis sa kanila ang kalungkutan. At maaaring ang lungkot na kanilang nararamdaman ay nadadagdagan dahil batid nila na may mga mag-asawang nagpipils o di kaya nagpapa-abort. Mahirap ka namang isipin kung bakit maraming nagpipigil sa panganganak samantalang nariyan sila na hirap na magkaroon ng anak. Ngayong ika-4 na araw ng ating nobena bilang paghahanda sa Pasko, paghihinayan natin ang mahiwaga at milagrosong ginawa ng Panginoon sa dalawang babae bao. Ang asawa ni Manoah sa unang pagbasa at ang asawa ni Zacarias na si Elizabeth sa ating Ebanghelyo. Sa dalawang pagkakataong ito, nagpadala ng anghel ang Panginoon upang ipahayag ang kanyang plano na ang dalawang babaeng ito ay magpipili
Sinabi na rin ng anghel ang magiging misyon ng mga anak. Ang anak ni Manoah na si Samson ay magpapalaya sa Israel mula sa kapangyarihan at pang-aapi ng mga Philistines, yung mga nakalaban ni David. Mas matindi ang misyon ng anak ni Zacarias na si San Juan Bautista. Ihahanda niya ang daraanan ng Mesiyas. Ihahanda niya ang mga kalooban, ang mga puso ng mga tao, nang sa gayon, malayang makapapasok si Jesus. Masayang tinanggap ni Manoah at ng kanyang asawa ang pambihirang mensahe ng anghel. Hindi sila nagduda na may kakayahan ang Diyos na gawin ang kanyang sinabi. Iba si Zacarias. Hindi pa nga gaano handa na tanggapin ang mabuting balita na dala ng anghel. Gusto niya magkaanak, ngunit sa kanyang isipan, sa kanyang makataong isipan, wala nang pag-asa mangyari ito. Napakatanda na ina ni Elizabeth. Mag-iisang daang taon na ang kanilang edad. Maaari ang sinapunan ni Elizabeth ay makunat na at mapupunit lamang ito pagpaglakhan ng isang sanggol. Naunawaan ng Panginoon ang agam-agam ni Zacarias. Kaya ginawa niya itong tipi at pingi upang matahimik ito nang sa gayon, sa kanyang katahimikan, maunawaan niya ang plano ng Diyos. Sa katahimikan, mga kapatid, marami siyang makikita tungkol sa kakayahan at pag-ibig ng Diyos. Ano kaya ang nakita ni Zacarias habang siya ay tahimik, na walang naririnig, walang nasasabi? Maaaring nakita ni Zacarias na walang imposible sa Diyos. Kung makapaglilikha siya ng mundo, ng tubig, ng mga halaman, mga hayop at ng tao, mula sa wala, magagawa niyang bigyan ng anak ang kahit mga matatanda. Maaari niyang palaguin ang buhay ng mga baon. Kaya nga, sa ating buhay, mga kapatid, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Patuloy tayong mangarap at magplano ng ating buhay. At isama natin ang Panginoon sa ating mga plano, sa ating mga pangarap. Kasama ng Panginoon, maraming nangyayari sa ating buhay. Maraming mga pangarap ang matutupad. Sapagkat kung sa ating paningin, mahirap gawin, mahirap abutin ang ibang mga bagay, sa Panginoon, walang imposible. Mahirap ka ngayon, bata ka pa, walang mga trabaho ang mga magulang mo. Kung meron man pa extra, mangarap ka, magsikap ka, at magdasal ka lagi sa Panginoon. Magkaroon ka lagi ng katahimikan sa iyong buhay. Maaabot mo ang mga pangarap na yan. Walang imposible sa Diyos. Tigilan mo ng pag-uwi mo ng madaling araw. Walang kapupuntahan ang gawain yan. Wala kang makuha trabaho. Wala kang tinapos. Lumabas ka ng bahay. Mag-volunteer ka muna. O mag-aral ka kahit sa testa. O magpatulong ka ng manahin. Mag-welding. Magmaneho. Sa tuwing aalis ka ng bahay, magdasal ka sa Panginoon. Isama mo siya sa iyong mga lakad. Magtatagumpay ka. Maniwala ka. Walang imposible sa Diyos.
Matanda ka na, wala nang excitement sa buhay mo. May pera ka naman, marami pa. Pero makumunat ka pa rin. Ang tip mo sa waiter pag kumain ka sa labas ay 10 piso pa rin tulad ng dating ginagawa mo 30 years ago. Ang sweldo mo sa katulong mo sa driver ay hindi pa nadagdagan 10 taon na. Dagdagan mo, tularan mo ang Panginoon na hindi madadaig sa pagiging generous. Mas magiging magaan ang loob ng mga tao sa paligid mo sa iyo. At ikaw rin, mas magaan ang magiging damdamin mo sa kanila. Sasaya ka na. Hindi yung lagi ka na lamang na sa wheelchair nakatingin sa makalubog na araw. Mga kapatid, kung kasama natin ang Panginoon, lumalago ang buhay. Sumasaya, nagkakaroon ng pag-asa, marami tayong nararating, nagiging exciting ang buhay. Kaya nga, masaya tayo sa tuwing darating ang Pasko. Kasi dumating na ang Panginoon. Sana anuman ang mangyari, huwag na huwag siyang mawawala sa ating buhay.